Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, ako second day of school na. Ayan, ihatid nyo na ba si Bunso sa school? Ayan, so ang atin pong topic ay walang iba po patungkol po dito kay General Torre na sinimula na po ang kanyang pagdidisiplina at ang pagbabago. Inumpisahan niya na po ang kanyang mga nais na baguhin dito po sa PNP. Ito po yung balita patungkol po sa 8 hepe ng PNP na sinibak po ni General Torre dahil bigo pong ipatupad ang 5-minute response time. Naku po, ayan talaga. Ito talaga ang kailangan sa isang PNP chief. Dapat dinidisiplina niya yung mga babagal-bagal dahil yan ang gusto ni PBBM, mabilisang pagkilos ng gobyerno laban po sa lahat ng mga kriminalidad at yung serbisyo publiko dapat mabilis din, dapat na ibibigay lahat agad-agad na mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Ito po yung balita. Chief Nicolas Torre ang 8 hepe sa Metro Manila dahil bigo silang patupad ang 5-minute response time. Nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, sa mga lugar naka-assign ang mga tinanggal na hepe. Jiggy, 2 linggo matapos maupo bilang PNP chief ay nagsimula na yung sibakan sa hanay ng mga opisyal ng PNP sa ilalim nitong si PNP Chief Police General Nicolas Torre III. 8 Chief of Police sa Metro Manila yung kanyang inalis na sa pwesto. Ayon kay Torre, bigo yung mga tinanggal na hepe na ipatupad yung kanyang direktiba na 5-minute response time para sa lahat ng mga tawag na natanggap ng PNP sa pamamagitan ng kanilang 911 emergency hotline. Narito ang kanyang pahayag. It is our commitment to the President and to the Filipino people. So, if they can cope up with it, if they can step up to that standard, we will look for commanders who will do so. Gate ni Torre, talagang hindi magiging epektibo itong agarang pagresponde ng mga pulisya kung hindi maayos na mamanduhan ng mga ground commander yung kanilang mga tauhan. I want them to actually command, not only figuratively, but literally, they can issue the command over the radio, over any communication na kung gusto nila. Pero dahil nationwide itong 911 emergency hotline, hindi lang daw sa Metro Manila gagawin itong sibakan ng mga hepe na hindi makapapasa sa pamantayan na ipinapatupad ng pulisya. There will be more because I was there in Central Visayas yesterday, in Iloilo, and may mga nakosyon ako mga provincial director doon. We will declare those positions open so that mabigyan naman ng pagkakataon ang ibang mga interesado at qualified at sa tingin natin ay kayang gawin yung ating pamantayan. Jiggy, nauna nang sinabi ng PNP Chief na plano munang ipatupad sa loob ng ilang buwan itong 5 minutong police response time bago yan ibaba pa doon sa pinaka-target na 3-minute response time ng PNP. Yan muna ang latest mula dito sa Camp Crame. Balik sa'yo, Jiggy. Yan na nga ba? Yung 5-minute response time bababa pa sa 3-minute response time. Parang yun yung 5 minutes nahihirapan na yung mga mga police chief, PNP chief ng Caloocan, Navotas, Valenzuela, Mandaluyong, Marikina, San Juan, Parañaque at Makati. Nahihirapan na nga sila. Kita nyo, 8 hepe ng syudad tinanggal na po. May kasama ba patingnan nga. Wala ang Manila. Okay. Wala yung Manila. Pero 'di ba kita nyo 8 PNP city chief ang natanggal na po dahil po sa hindi kayang sundin o hindi kayang kumbaga mag-cope up doon po sa 5-minute response time sa pagsagot sa tawag o pagpunta kagad pagresponde. Kasi nga po ito na may nagbunsod din sa direktiba ng ating Pangulong Bongbong Marcos na para labanan ng kriminalidad. Siyempre, kapag Diyos ko minsan nakikita natin sa mga balita, rumeresponde ang pulis minsan matagal. Actually, yun nga rumesponde ang pulis ng 10 minutes
sa isang aksidente o sa isang holdapan, kunwari merong nag-hit and run, tinawagan, na-delay ang mga pulis, halip na dumating ng 5 minutes or 10 minutes. Tsak na yung tao po na yung pong taong naka-hit and run o sasakyan na naka-hit and run, yung driver nun, tsak na ilang kilometro na ang layo. Paano pa mahanap yun? Paano pa mahuhuli yun? Diba? Kung katulad niyan, 5 minutes kahit papaano, diba? Baka masundan pa. O kung sakali man merong holdapan, merong snatcher na ng biktima, mahahabol kagad, masusundan kagad. At syempre, hindi po mag-isa sa katuparan yung mga ganyang paghuli sa mga masamang loob kung hindi po makikipagtulungan ang ating mga kababayan. Syempre, partisipasyon din natin yan. Tayong mga mamamayan, kailangan din nating tulungan ang ating mga kapulisan sa paghuli sa mga masasamang loob. Buti na lang talaga si General Torre, ito pong 3-minute rule na ito, itong 5-minute rule na ito, matagal ko nang naririnig to kay General Torre. Actually, meron siyang video noon na nag-trending sa TikTok. Nakita ko yan. Na sinabi ni General Torre habang siya nagre-ready sa kanyang pag-uumpisa sa kanyang trabaho. Doon po kung di ako nagkakamali, nandun pa siya noon sa regional pa lang ng yung Sakopay Davao, Region 11 yata yun. Kinukwento ni General Torre na yung 3-minute rule ay siya ang nag-initiate o siya ang nagpasimuno. At nung dumating daw siya dun sa lugar na yon, ng kanyang duty na yon, kung saan siya na-assign nung panahon na yon, siya pa ang nagpagawa ng mga CCTV camera, siya pa ang nagpagawa ng mga device, ng mga gadget para po dito sa 3-minute rule na ito o 3-minute responde na ito. Kapag po, kumbaga, kasi nga syempre si PBBM ang gusto niya mabilis na pagresponde. Si General Torre may blueprint. Meron siyang kumbaga sistema na hawak. I-implement na lang, hindi na kailangan ng research. Tapos na siya doon sa stage na yun research, trial and error. Tapos na siya doon implementation na lang kay General Torre. Kaya, 'di ba? Hindi na po natin kailangan ng maghintay ng matagal. Kasi nga po, ngayon, hindi na po natin kailangan na si General Torre magre-research pa, magta-trial and error, mag-o-obserba pa. Hindi na ganun Meron na pong sistema na hawak-hawak si General Torre para maipatupad itong 3-minute rule na ito. O kung itong 5-minute rule na ito. So ngayon, ito pong pagkakatalaga ni PBBM kay General Torre, saktong-sakto. Bakit? Kasi yung gusto ni PBBM, mabilis na responde. General Torre, meron ng sistema. Para saan pa? Ang kumbaga alam niyo yung right man at the right job. Tamang panahon ng pagbabago, pagtaas ng antas ng pagresponde. Nandiyan na yan. Complete package si General Torre. Diyan po sa sa sitwasyon na yan. Kumbaga talagang etong si General Torre the best choice talaga. Right choice talaga para maging PNP chief ni PBBM. 'Di ba? Kaya po kumbaga para sa iba parang bago to 3-minute rule, pero hindi po. Kay General Torre, matagal niya nang nagawa yan, napatunayan niya na kaya talagang ipatupad ito. Pwede talaga. 'Di ba? So mahihirapan po ang mga kriminal. Medyo challenge to ngayon sa mga kriminal, lalo na po doon sa mga magnanakaw, mga gumagawa ng illegal, at lalo na syempre sa mga sumisistema ng illegal na pulburon. Masusubukan nila ang leadership ni General Torre. Kasi kung nung pong panahon ni Digong, ang mga kapulisan po
ang mga PNP po ay naging naging mga personal tawag dito, personal army ni Digong. At ang nangyari sa halip na mabawasan ang pulburon sa Pilipinas, lalo pang dumami. Kasi yun yung parang napakalabo sa nangyari ng kapanahonan ni Digong. Matindi ang laban kontra sa pulburon, pero mas lumaganap ang pulburon at dumami pa. Diba yun ang katakataka? Ngayon dito kay General Torre, mahihirapan itong mga mahihirapan itong mga sumisistema. Kasi nga po, alam niyo kung bakit ko nasabing mahihirapan sila o nahihirapan na sila kahit na 2 weeks pa lang na namumuno as PNP chief si General Torre. Naalala niyo yung nakuha ng mga mangingisda na nasa 8.8 billion na halaga ng illegal na pulburon? At meron ding nakuha parang nasa 3 point something around the Ilocos Norte naman, na meron pang mga nakasulat na mga sulat tsekwa. Nakitang pa lutang-lutang diyan sa may gawing Ilocos. Tinatapon na lang nila o pinapalutang-lutang na lang. Kasi nga po, malilintikan sila, mahihirapan sila kay General Torre. Di ba yung nangyari noon sa Alitagtag na may mga na-intercept, katulad noon, na-intercept, tapos si DILG Secretary Benhar Abalos, ang DILG natin noon. Nahihirapan na nga sila noon Abalos and Marbil. Ngayon, John B. Cremulya at Torre. Pare-parehas na mga mga hindi mo mababayaran ng dignidad, ang prinsipyo, walang katapat na pera, ang katapatan niya at ang loyalty niyan sa batas. Kaya talaga pong mahihirapan ang kahit sinong sumisistema dito sa ating bansa patungkol diyan sa sa illegal na pulburon. At meron din ako nakitang datos na kung saan parang yung 1 year ba? Kung na nagkakamali 1 year ng hinuli o nahuli ng mga kontrabando, illegal na pulburon, ay mas marami. 1 year lang 1 year lang ng panghuhuli nung kapanahunan ng Presidente Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, sa 3 years niya na yan, meron diyang 1 taon lang. Pero yun ay katumbas na ng buong war on pulburon ni Digong. Imagine niyo na yung mga nahuli noon, nung panahon ni Digong, nahuli lamang 6 years ni Digong, termino niya 6 years. Sa loob ng 1 taon, nakuha yan o nahuli yan ng ating PNP. Sama-sama na, PNP, PIDEA, sama-sama na yan. Ibig sabihin, ganun po kasidhi ang operasyon laban sa pinagbabawal na pulburon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yung kay Digong, yung kuwari war on pulburon niya, EJK, pagbabalat kayo lang yun. Kunwari lang mayroong war on pulburon. Kunwari pinapaigting ang laban kontra sa pulburon. Pero ang totoo, yung mga kalaban sa negosyo lamang ni Michael Yang at ng mga kaibigang drug lord ni Digong, ang siyang ginugurgur or hinuhuli. Diba? Yan ang katotohanan yan. Kaya nga nagulat ako nung nakita ko yung data na yan. Ayan nyo, kapag nakita ko, ipopost ko dyan sa aking sa aking community. Nagulat ako, nakita ko, totoo ba to? Mas marami pang nahuhuli sa sa 1 taon lang ng pamumuno ni PBBM. Katumbas na nun ang buong war on pulburon ni Digong. Sabi ko, parang dapat ganun. Nung panahon ni Digong, di ba, hangang-hanga nga tong mga DDS, DDEBs, DD sheet, DD list na ito.
kay Digong dahil daw po sa pagsugpo sa illegal na pulburon. Tapos kay PBBM, sa isang taon niya lang yun ginawa. Sa isang taon lang ginawa ng PNP yun. Yung ganong karaming huli. Samantalang kay Digong, isang termino niya na yun. Diba? Kaya po, nako, sabi ko, eto talaga ang tunay na war on pulburon. Eto talaga yung tunay. Eto yung totoo. Eto talaga yung illegal pulburon talaga to. Itong ginagawa ni PBBM. Lalo ngayon sa kapanahunan ni General Torre. Mas lalong paiigtingin yan. Ito yung totoo na meron talagang mangyayari na war on pulburon. Dahil nga po, ang ating pong Pangulo, ayaw yan. Ang ating General Torre, PNP Chief, ayaw yan. Hindi katulad noong panahon ni Digong at ni Bato, pagbabalat kayo lang. Kunwari lang meron laban. Pero ang totoo, laban lang sa mga kalaban sa negosyo ng mga kaalyadong drug lords ni Digong. Kaya umanda kayo, mga masasamang loob, mga nagpe-fake news, lahat ng gumagawa ng krimen at mga illegal. Humanda kayo kay General Torre dahil hindi kayo sasantuin yan, hindi kayo sisinuhin yan. Kahit sino pa tatay mo, kahit sino pa kumpadre mo, kahit sino pa ang kaalyado mo. Kapag ikay merong mali sa batas, merong kang kasalanan sa batas, si General Torre ang magpoposa sa'yo. Bubulokin ka niyan sa kulungan. Parang si Digong at si Kibulok. Nakita na natin kung gaano kabagsik si General Torre. Kaya nako, ingat kayo mga gumagawa ng illegal. Hindi nagkulang ng paalala sa inyo si General Torre. Doon pa lang sa hinuli si Kibulok, hinuli si Digong, warning na yon. Dapat nakita nyo na yung warning na yon. Matagal na. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Happy Tuesday. Sa mga tropa pips natin na naghatid ng kanilang mga estudyante sa school, ingat po kayo. Sa mga nanay at tatay na papasok sa trabaho, patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Sinasabi nila mahirap daw ang buhay, pero nakita ko yung nagde-deliver ng parcel sa amin dito sa Silang Cavite. Nakita ko dati naka-single lang yon yung nagde-deliver ng parcel. Ngayon nakita ko meron ng sidecar. Meron ng sidecar, ginawa ng tricycle, yung kolong-kolong. Nilagyan na ng ganun yung kanyang, siningkawan na ng sidecar yung kanyang motor. Sa dami ng parcel na kanyang dinideliver. Pero sabi mo, naghihirap daw ang Pilipino. Kaya nagpunta kami nung Father's Day sa isang restaurant, punong-puno. Punta kami Jollibee, punong-puno. Punta kaming McDonald's, punong-puno. Ay lalo naman doon sa, Vikings, punong-puno. Meron pa kaming nakita na yung isang pinuntahan namin, yung Kuya J, yung kay Jericho. Punong-puno din, nakapila tao sa labas. Alam nyo kung saan kami nakakain? Sa Chowking. Muntik nga, drive-thru na nga lang dapat kami sa Chowking Buti, meron pang upuan sa loob. Pero sabi nila, naghihirap daw mga Pilipino, no? Magaling talaga magmanipula tong mga taong may ayaw kay BBM Pero ang totoo, gumanda po ang buhay ng mga Pilipino. Meron akong kilala, gumanda buhay. So yun lamang po, maraming salamat. Mama Chup Chup, love you. God bless us all Pilipinas. God first. Shoutout kay Yorme Isko Moreno.